Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nakilala ko ang aking mister sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang sekretarya. Hindi ko siya una noon napansin. Hanggang sa isang beses sa kantin, tinanong niya ako kung pwede ba siyang maupo sa bakanting upuan sa mesa. Nagsimula siya sa salitang salamat dahil nagpaupo ako at nasundan na ito ng kung ano ang pangalan ko at anong departamento ako nagtatrabaho. Napag-alaman kong siya ay isang supervisor sa finance department. Sa mga oras na kumakain kami, maraming beses siyang nagbitiw ng mga biro kaya naman hindi ko mapigilang tumawa. Nadyahi din ako nung pinuri niya na maganda ang aking ngiti. Bigla kong nailagay ang aking buhok sa likod ng aking tainga. Sa paglipas ng panahon, madalas na kami nagkakasabay na mag-lunch sa kantin at dito kami naging malapit. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung gusto kong manood ng sine sa araw nang wala kaming pasok. Hindi ako kaagad pumayag dahil naiilang ako, lalo na sa posisyon niya sa opisina na ang edad niyang mas matanda ng 12 taon kaysa sa akin. Lalong-lalo na, nahihiya ako na kung anong sasabihin ng mga katrabaho ko. Ngunit hindi siya nagpatinag at ilang beses akong kinukulit hanggang sa sumang-ayon ako. Sa totoo lang, nag-enjoy ako nung nanood kami ng sine. Matapos manood, kumain din kami sa isang restaurant at uminom. Marami kaming napagkwentuhan tungkol sa personal na buhay, sa mga bagay na nais naming gawin sa hinaharap, at mga lugar na nais naming puntahan o bisitahin. Sa haba ng aming kwentuhan, naparami din ang aming pag-inom ng alak. Bago kami matapos ng gabing iyon, sinabi niya sa akin na gusto niya ako at kung maaari ba niya akong ligawan. Napansin ko na lang ang sarili ko, mabilis na tumango at sumang-ayon sa kanyang sinabi. At ilang saglit pa, nagtagpo na ang aming mga labi. Ibig bang sabihin tayo na? Tanong niya sa akin. Napangiti ako at tumangong muli. Bago pa matapos ang gabing iyon, imbes na ako ay umuwi ng bahay, kaming dalawa ay nagtungo sa isang hotel at doon nagpalipas ng gabi na magkasiping. Ito ang unang beses na ginawa ko ito. Nagkaroon ng karanasan sa unang halik, unang yakap at siya din ang lalaking nakakuha ng pinakaiingatan kong puri. Matapos kong mahimasmasan, hindi ako makapaniwala na nagawa ko ito, na dahil lamang sa alak, nagawa ko ito. Pero sa kabila ng pangamba, ang puso ko ay maligaya. Nagising ako na yakap niya ako, na merong taong mahal ako, at sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng karelasyon. Ang buhay namin ay mahirap, ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho. Kaya naman sa murang edad, maaga na akong nagtrabaho. At dahil lagi akong abala kung paano kumita ng pera, kaya naman wala akong oras para pumasok sa isang relasyon. Nung nagsimula akong mag-aral ng sekundarya, namasukan na ako bilang tagabantay ng panaderya sa amin pagkatapos ng aking klase at dito nagpupunta sa tuwing wala akong pasok. Pinilit ko din ang sarili ko na makapag-aral sa kolehiyo upang magkaroon ako ng maayos na trabaho. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral dahil sa aking trabaho. Inaya ako ng aking isang kaibigan na mag-apply bilang isang janitress sa isang universidad nung matapos kaming mag-aral ng sekundarya. At pinalad akong makapasok. Matapos kong magtrabaho doon ng kalahating taon, napag-alaman ko na nagbibigay ng libreng paaral sa mga empleyado gaya ko na nais mag-aral. Hindi ko na pinalampas ang oportunidad na ito. Agad akong nag-apply sa kanilang programa at maswerte naman ako na isa sa mga nagawaran ng libreng paaral na ito. Para sa akin, hindi ko mapigilan na maging proud sa aking sarili dahil sa aming 5 magkakapatid, ako pa lamang ang unang nakatapos ng kolehiyo sa amin. At ako ay labis na nagagalak nung matanggap ako sa kumpanyang ito. Nagtatrabaho na ako doon ng mahigit 3 taon nung makilala ko ang lalaking supervisor na yon na nagngangalang Fernan at ang aking unang nobyo.
Ang plano ko sa buhay noon ay mag-ipon para sa sarili ko dahil ako ang madalas na inaasahan sa pamilya. Wala pa sana akong balak na lumagay sa tahimik hanggat hindi pa ako stable. Walang sariling bahay, ngunit iba ang plano ng tadhana. Ang pagsiping naming iyon ay nagbunga. Pero hindi naman niya ako tinakbuhan. Hinarap niya ang responsibilidad. Kaya naman mas lalo akong na-inlove sa kanya. Marahil hindi na din masama ang bagong plano sa akin ng kapalaran. Kahit na wala pa ako sa edad na 25 at hindi inaasahan, ang batang nasa loob ng sinapupunan ko ay biyaya ng Diyos. Sa pangyayaring ito, ang akala ko magagalit ang mga magulang ko. Pero mali ako ng akala dahil pabor na pabor sila sa pamilya ni Fernan at kay Fernan dahil may kaya ito. May magandang bahay, may sasakyan, at komportable ang kanilang pamilya. Tuwang-tuwa sila na mayaman ang mapapangasawa ko. Dito ko nakita ang kanilang mga ngiti na sobrang laki. Anak, mukhang naka-jackpot ka. Bulong sa akin ng aking ina. Nung namanhikan si Fernan, madaming magagandang bagay ang kanilang dinala para sa aking mga magulang. Hindi ko mapigilang mahiya sa kanilang asal dahil napaghahalataan ang mga magulang ko ay mukhang pera. Hindi ko din mapigilan na mapansin ang inis ng mami ni Fernan at base sa kanyang reaksyon, may kita kong hindi siya masaya o pabor sa akin. Nahiya ako at ayaw kong isipin ang pamilya ni Fernan na pera ang habol ko sa kanya. Kaya naman hiniling ko na lang na civil wedding. Pero binigyan ako ni Fernan ng isang simpleng beach wedding na nasa 30 ang guests na aming inimbitahan. Ako na ata ang pinakamasayang bride noon, hindi man bonggang trahe de boda. Walang suot na heels, pero para sa akin ang kasal naming iyon ay perpektong perpekto. Nagpalitan kami ng aming pangako sa isa't isa na mayroong magandang sunset, na tila ba binasbasan din ng Panginoon ang aming pag-iisang dibdib. Matapos naming ikasal, tumira ako sa bahay ng aking mga biyanan. Malaki ang kanilang bahay at ang sabi ng mister ko, tsaka na kami bumukod lalo na kailangan namin na mag-focus sa bata. Hindi ko naman tinutulan at sinunod ko ang kanyang gusto. Kasabayan nito, huminto na din ako sa trabaho at naglagi lamang sa bahay. Hindi ko man maamin sa mister ko na hindi ako komportable na kasama ang biyanan ko sa isang bubong, kaya naman kinimkim ko na lamang ito at nakisama sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko mapigilang mapaluha nung hindi ko sinasadyang marinig ang sinabi ng biyanan kong babae sa kanilang kapitbahay. Hindi ako makapaniwala ang engot ng anak ko na in love sa hampas lupang iyon. Kung nakita mo lang ang bahay na tinutuluyan nila, halatang mga walang pera. Siya din walang pera. At obvious na inakit niya ang anak ko kaya nabuntis. Ibang klase. Sambit ng biyanan kong babae. Siyempre, hindi ko pinahalata na narinig ko ito at palihim akong umiyak sa loob ng banyo. Nung mga sandaling iyon, alam ko na ang tunay na nararamdaman ng biyanan ko. Naisip ko, kung ganito ang iniisip nila sa akin, marahil ang biyanan kong lalaki at mga kapatid niya ay ganoon din. At hindi nga ako nagkamali ng iniisip. Magmula noon, iniiwasan kong magpakalat-kalat sa loob ng bahay. Pero tumutulong ako sa mga gawain, gaya ng pagluluto o paghuhugas. Kasabayan nito, unti-unti na ding lumalabas ang kanilang tunay na anyo. Isang beses, nagbukas ako ng ref. Sabi ng kapatid niya, huwag kong kunin ang mga laman nito nang hindi nagpapaalam. Ang mga sumunod na eksena, napupunan na nila yung mga bagay na kinakain ko o mga gamit ko. Gaya ng, "Oy, wag mong kainin tong cake, mahal yan. Etong baka para sa amin to, wag mong kainin. Oh, bakit ka kumakain ng baboy ang mahal niyan, ambisyosa ka. Magtipid ka nga, wala ka nang trabaho, magastos ka pa. Bago yung damit mo, magkano bili mo dyan? Huwag mong sabihing mahal yan ah." Lahat na lang napapansin nila.
Mapapagkain, gamit at lahat ng kilos ko laging napupuna. Hindi naman ako makapagreklamo sa mister ko dahil nung isang beses akong nagsabi sa kanya, ang sagot niya sa akin, "Tama naman sila, huwag kang maging magastos." Nung marinig ko ito, nadurog ang puso ko. Hindi ko akalain na pinabura ng mister ko ang pamilya niya. Nung nagsabi naman ako sa mga magulang ko ng problemang ito, ang sagot nila sa akin, "Huwag kang mag-inarte dyan. Buti nga nagbibigay ang mister mo sa amin ng pera kaya huwag ka nang gumawa ng gulo para may silbi ka." Muli, hindi ko mapigilang mapaluha dahil ang mga magulang ko ay mukhang pera. Hindi ko naman intensyon na siraan sila pero wala akong maasahan na suporta o ipagtanggol man lang ako. Pakiramdam ko, mag-isa lamang ako sa mundo. Mas lalo pa akong nalungkot nung nagdiwang ako nung unang kaarawan ko bilang may asawa. Umaasa ako na may gagawin ang mister ko na espesyal sa araw na iyon. Pero yung araw na ding iyon ang hinding-hindi ko makakalimutan. Nahihiya akong magtanong sa mister ko kung anong gagawin namin sa kaarawan ko. Kaya nagdesisyon akong mag-intay na lang. Ngunit sa bawat araw na nalalapit, walang nangyayari o pagtatanong na naganap. Iniisip ko na baka may sorpresa silang gagawin. Subalit, dumating na ang araw ng aking kaarawan. Walang nangyari. Ang mga biyanan ko, walang niluto kahit pansit. Ni hindi rin nila ako binati na tila ba hindi nila alam na kaarawan ko nung araw na iyon. At ang masakla pa dito, ang mister ko, hindi rin ako binati, binilhan ng cake o kumain sa labas. Halatang halata na nakalimutan din niya yung araw na iyon. Hindi ko mapigilan na maluha nung gabing iyon bago ako matulog. Dahil sarili kong mister, nakalimutan ang aking kaarawan na wala pa kaming 1 taon matapos na ikinasal. Naisip ko, anong klaseng relasyon kaya ang pinasok ko? Kung ganito na ang nangyari na wala pa kaming 1 taong nagsasama, paano pa kaya ang 5 o higit pa sa maraming taon? Ano na lang ang magiging buhay ko? Ngunit isa lang ang nakakasiguro ako, na magpapatuloy ang kalungkutang nararamdaman ko. Lalo na kung hindi magbabago ang ugali ng mister ko. Nailabas ko ang saloobing ito nung tinawagan ako ng kaibigan ko at binati ako ng happy birthday. Nagkita kami nung araw na iyon at nasabi ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim ko magmula nung tumira ako sa tahanang iyon. Makalipas ang 1 linggo, galing ako noon sa doktor at nakipagkita sa isa ko pang kaibigan. Nung pag-uwi ko, nadatnan ko silang lahat ng hapunang iyon na may mga bisita at kumakain na. Maraming iba't ibang putahe sa mesa na base dito, mahalata mong nagdiriwang ito ng kaarawan. Akala ko para iyon sa akin, ngunit nakita ako ng asawa ko at inaya niya akong kumain dahil kaarawan ng kanyang kapatid. Nagtaka ako kung bakit hindi nila sa akin sinabi ito at ang konklusyong pumasok sa isip ko ay ayaw nila ako na nandoon kaya hindi nila sinabi para hindi ako kaagad umuwi, lalo na masasarap at mamahalin ang mga pagkain na nakahanda nung araw na iyon. Hindi naman ako nakisalo sa kanila. Ayaw ko din kumain ng tira dahil pakiramdam ko mas bababa rin ang tingin ko sa sarili ko. Kahit na pumasok ako ng aming kwarto, malakas kong naririnig ang kanilang kasiyahan. Malinaw na wala silang pakialam sa akin at hindi na nila itinatago na hindi nila ako gusto. Kaya magmula noon, hindi na ako umasa na sila ay magbabago pa kaya itinuon ko na lamang ang sarili ko sa aking kalusugan para hindi maapektuhan ang baby na nasa loob ng tiyan ko. Subalit hindi ko mapigilang maiyak nang isang araw binigyan ako ng regalo ng mister ko na isang bag na batid kong hindi naman ito ganoon kamahalan. Pasensya ka na, abala lang ako sa trabaho, hindi kita nabati sa kaarawan mo. Sambit ng mister ko. O okay, salamat. Maigsi kong wika, pero sa loob-loob ko, ayaw kong magpasalamat. Pero tiniis ko iyon dahil sa kanya ako pansamantalang nakadepende, lalo na ngayong magkakaanak pa kami.
Naiyak ako dahil nung binigay niya sa akin yung bag na iyon, ilang beses niyang sinabi na gumastos siya ng 3,000 para doon. Na sa tingin ko, sinabi niya ang presyo para ipamukha sa akin na ingatan ko ito dahil mahal ang bag na iyon. Kaya naman itinabi ko siya para makita niyang pinapahalagaan ko ang ibinigay niya at iyon na din pala ang huli niyang regalo sa akin matapos noon. Lumipas ang mahigit 3 taon. Ang buhay ko kasama sila ay maihahalin tulad ko sa impyerno. At ang relasyon ko sa mister ko ay lumalamig ng lumalamig. Simula noong nagkaanak ako, hindi na siya nagpakita ng interes sa akin. At ako, hinayaan ko lamang siya na gawin ito dahil maging ako, ganoon na din ang nararamdaman ko. Kahit na napapadalas ang pag-uwi niya ng 10 oras ng gabi, na sinasabi niyang overtime o ang hindi niya pag-uwi dahil sa mga business trips. Nabatid kong hindi iyon totoo dahil madalas kong maamoy ang kanyang damit na mayroong matapang na pabango na hindi niya pagmamayari. Bukod doon, ilang beses ko na ding nakita na may stain ng lipstick ang kanyang mga damit. Naisip ko na mayroon siyang babae, pero nagtiis muna ako dahil wala pa akong sapat na lakas para bumukod kaming mag-ina. Hanggang isang araw, hindi ko sinasadyang makinig sa usapin ng iba sa isang department store. Nag-uusap sila na kung halimbawa ang kanilang mister ay nangaliwa, ito ay masama. Sa mag-asawa, masakit sa parte ng nasaktan. Pero paano na lang kapag meron silang anak? Bigla akong napahinto at kinilabutan. Sa isip ko, okay lang sa akin na kung dumating ang araw, makipaghiwalay ang mister ko. Pero hindi ko naisip ang anak ko. Paano siya kapag dumating ang panahon na iwan niya kami? Akala ko ako lang ang maapektuhan. Pero paano ang anak namin? Batid kong siya ay nambababae. At sa kahit anong laban kapag dumating iyon, kailangan meron akong bala o sandata bago ako pumasok sa giyera. Hindi ako nahirapan mangalap ng mga ebidensya at napag-alaman kong meron siyang karelasyon. At nasa mahigit na 1 taon na din ito. Nakita ko ang kanilang palitan ng text messages, mga litrato, video kung saan sila nagde-date at nagbakasyon. Binigyan din niya ang babaeng iyon ng isang designer bag nung kaarawan nito. Habang tinitingnan ko ito, hindi ko namamalayan na ako ay nanggagalaiti at nakagat ko ang aking labi at may nalasahang dugo. Puot at suklam ang nararamdaman ko at nais ko siyang ipahiya sa kanyang mga magulang. Ako ang nagluto ng aming tanghalian at dahil kompleto kami sa hapagkainan, nagsalita ako ng "Nambababae si Fernan." Sabay inilabas ko ang mga litrato. Napatigil sila at nagsalita si Fernan. Lalaki ako na nangangailangan. Hindi mo naman kayang ibigay kaya natural maghahanap ako sa iba. Isa pa, walang-wala ka sa kalingkingan niya dahil mas mayaman yun. Mas mayaman si Camila. Hindi ko napigilang lumuha at nagtanong paano na ang anak namin. Lumabas na ang katotohanan. Wika ng biyanan kong babae. Nagulat ako na alam din nila ang tungkol sa babae ni Fernan. At dahil alam mo na ang totoo, ang gusto lang namin ay mas magandang buhay para sa aming anak. Ayaw naming makasagabal ka sa kaligayahan niya at kailangan mong respetuhin ang kanyang desisyon. Dagdag ng biyanan ko. Sinabi ng mister ko na kailangan na namin maghiwalay at mag-file siya ng legal separation at ang kanyang kondisyon bago magbigay ng pera ay ako ay mananahimik at huwag gagawa ng gulo. Sinabi ng biyanan ko na ang perang ibibigay ng mister ko ay sapat na para mabuhay ang bata ng komportable. Akala ko marami akong baong bala. Yung pala, mas marami silang bala at natalo ako sa labang iyon. Wala akong nagawa kundi ang mag-empake at umalis. Imbes na bumalik ako sa tahanan ng mga magulang ko, nakitira muna ako pansamantala sa bahay ng kaibigan ko. Kapag nalaman ng mga magulang ko na maghihiwalay na kami, mag-aalboroto ang mga iyon dahil mawawala na sila ng sustento. Nakaramdam ako ng kalayaan para sa aming mag-ina.
At makalipas lamang ng ilang linggo, nakatanggap ako muli ng tawag mula sa aking mister at pinapapirmahan na niya ang settlement agreement para sa aming hiwalayan. Pero hindi ko iyon pinirmahan. Nung oras na umalis ako, ang una kong pinuntahan kaagad ay isang abogado. Dito ko natuklasan na kulang ang perang ibibigay niya. Ilang beses kong hindi sinipot si Fernan sa tagpuan namin at dahil nanghihingi pa ako ng karagdagang bayad, sa isip ko, kami na nga ang talo. Hindi ko hahayaang ako ay magpatalo lalo. Sa mga araw na lumipas, ang sarap ng pakiramdam na nakakaganti ako sa kanya. Habang ginagawa ko ito, hindi ko sinasadyang makita ang dati kong katrabaho sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko noon. Inaya niya ako na magkape at makipagkwentuhan at natuklasan ko kung bakit. Sa oras na makatapos kaming makapag-order ng kape, tinanong niya ako kaagad na bakit ko iyon nagawa. Nung sumagot ako sa kanya na nahuli ko si Fernan na nangangaliwa, hindi na niya ako pinatapos at sinabing ako daw ang nangaliwa. Pinauna ko siyang magpaliwanag. Dito ko nalaman ang katotohanan. Sa dati kong opisina, ipinalabas ni Fernan na ako ang nanlalaki at 2 taon na kaming hiwalay at ang masakla pa dito, ang baby ko, hindi daw siya ang ama. Lumalabas na ako ay malandi at masama sa mata ng iba at ang babaeng karelasyon niya ay walang iba kundi ang anak ng may-ari ng kumpanya. Nabihag ni Fernan ang puso nito dahil sa sinapit niya na kawawa siya at magmula noon hindi mo na sila mapaghiwalay. Matapos niyang magkwento, ako naman ang nagpaliwanag at dahil may kasamang ebidensya, meron akong pruweba na siya ay nagsisinungaling. Biglang humingi ng paumanhin sa akin ang katrabaho ko at sinabihan niya akong sinusuportahan niya ako sa labang ito. Base sa mga ebidensya ko, mas malakas ang laban ko. Bago kami naghiwalay, humingi siya ng kopya ng mga nakalap kong ebidensya at siya ang magdadala nito sa kanilang opisina. Wala pang 1 linggo meron na akong narinig na kalabog sa pintuan. Nakita ko si Fernan. Natakot ako at hindi pinagbuksan. Umalis lamang ito nung nagpatawag ako ng barangay. Base sa kilos niya, mukhang nalaman na nung kalaguyo niya ang totoo at ang tunay niyang pagkatao. Walang tigil ang ring ng aking telepono at text messages. Nakasama sa text nila ay meron pa itong kasamang pagbabanta. Hanggang sa lumipas ang linggo, mula sa pagiging agresibo, sila ay huminahon, humingi ng tawad at naging malumanay. Na gusto daw nilang makita ang bata na magbabago na sila. Siyempre, tanga lang ang maniniwala sa ganun. Alam kong may dahilan ito kung bakit nila ginagawa iyon at nais ko ring ituloy ang aming paghihiwalay. Kaya pumayag akong makipagkita pero sa isang restauran, yung maraming tao at maraming pwedeng makasaksi. Pinili nila ang isang restauran sa loob ng isang hotel. Nakita ko sila doon nagiintay, si Fernan at ang mga magulang nito. Umorder kami ng pinakamahal na putahe, halika kain ka. Sambit ng dati kong biyanan, na unang beses niyang nagpakita ng ganoong kagandahang ugali. Tiningnan ko yung plato. Wow, steak. Oo nga, mukha ngang mahal ito. Dapat kumain ako para matikman ko man lang. Sa isip-isip ko, hindi pa ako nakakasubo. Nagsalita na si Fernan. At habang nagsasalita siya, hindi ko mapigilang mapahawak sa tinidor ng mahigpit dahil sa loob-loob ko, ako ay nagliliyab sa galit. Pwede ka bang magpunta sa opisina at magpaliwanag? Sabihin mo sa kanila na hindi ako ang ama ng bata. Kahit yun lang, please. Kapag hindi ako nakasal sa kanya, wala akong maibibigay para sa anak ko. At kapag ginawa mo ito, sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang magtrabaho at maganda ang kinabukasan ng anak natin. Malumanay niyang sambit. Nais ko mang mag-iskandalo pero pinilit kong kumalma. At tumango ako sa kanyang hiling. Lahat sila ay napahinga ng malalim.
Hindi ka naman pala engot eh. Maganda yung desisyon mong yan. Wika ng dati kong biyanan. Kinabukasan, nagtungo ako sa kumpanya. Sa loob ng conference room, nakita ko yung may-ari, yung babaeng karelasyon niya at si Fernan. Tandaan mo, gawin mo yung napagkasunduan natin. Bulong nito sa akin. Oo, kaya nga ako nandito eh. Sambit ko. Pag upo ko, nakita kong magkahawak pa sila ng kamay at matinding awa ang naramdaman ko sa babae. Inilabas ko ang aking cellphone at naiplay ang audio recording. Dito, maririnig mo ang boses ni Fernan nung nasa restaurant kami kahapon na pinakikiusapan niya akong magsinungaling. Sa background, maririnig mo din ang boses ng dati kong biyanan. Nakita kong umiyak ang babae at tumakbo palabas. Si Fernan, hindi makapagsalita at gulat na gulat. Nakita kong nakakuyom ang kanyang kamao. Na sa tingin ko, kung kaming tatlo lang ang nandoon, nasaktan na niya ako. Samantala ang may-ari, matagal na hindi nagsalita at nagpasalamat at saka ako umalis. Matapos ang eksenang iyon, ako ay napangiti. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na ang anak ko. At sa pagkakataong ito, hindi na legal separation ang gagawin ko, kundi annulment. At hindi nagtagal, nalaman na din ng mga magulang ko ang nangyari at ako pa ang sinisisi dahil nahihibang na raw ako. Sila ay galit na galit dahil nawalan sila ng pera. Ganoon din ang mga dati kong biyanan. Nakatanggap ako ng tawag na minura at sinumpa nila ako. At sa text, marami silang mga salitang masasakit na sinabi pero hindi ako apektado. Sa katunayan, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Hindi lang yan, nakatanggap din ako ng tawag mula sa may-ari ng kumpanya at sinabing ipinasok niya ako sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Nais kong suklian ang ginawa mong pagsagip sa buhay ng anak ko mula sa hayop na lalaking iyon. At kapag may kailangan kang tulong dahil sa dati mong mister, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Kailangan niyang maparusahan sa ginawa niya. Sambit nito. Mahigit ng 3 taon simula nung nangyari ang kaguluhang iyon. Malapit na din matapos ang aming proseso ng hiwalayan. Ang mahalaga, ang buhay ko at ang anak ko ngayon ay naayos. Ako ay maligaya, masagana, kapiling ang aking anak at napapaligiran kami ng mabubuting tao na totoong merong malasakit sa amin. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Tessie Tumbaga, Angela Shane, Nori Ann,